buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Way to Wellness. Second Kings 5:1. Naaman was the commander of the Syrian army. The Lord had helped him and his troops defeat their enemies. So the king of Syria respected Naaman very much. Naaman was a brave soldier, but he had leprosy. Ang pangunahing katauhan ay si Naaman, na siyang pinuno ng hukbo ng Syria. Ang Syria ay isang napakatandang bansa na hanggang ngayon yung pa rin yung pangalan. At bagamat hindi siya Israelite, itong si Naaman ay kinakasihan ng Diyos, at nabasa natin na siya ay pinagpala ng Panginoon para magwagi siya sa mga digmaan. At dahil naman doon, siya ay iginalang, nakilala, napansin ng hari ng kanyang bayan. Napakatapang daw na sundalo itong si Naaman, kaya lang may isang problema. Sa katunayan, malaking problema, meron siyang ketong. He was leprous. So Naaman had a setback, and that was leprosy. The Hebrew term was sharat for leprosy. It was a generic name for all kinds of dreadful skin diseases. Ngayon, sa atin yung leprosy is a very specific disease. Nung araw, lahat ng mga sakit sa balat na lampas sa lalim ng balat ang epekto sa katawan ng tao, tinatawag nilang leprosy, isang pangalan para sa lahat ng uri. Maging yung hindi leprosy na matatawag sa panahon na ito. Leprosy pa rin ang tawag nun. And we have learned that God was helping Naaman, God favored him, and his fruitfulness and success earns respect of the king. Agad-agad may lesson na tayo para sa sarili nating buhay. We want to be respected by kings or by ordinary people. We have to work well. We have to be fruitful. Napakalaking idinadagdag sa ating value bilang isang tao, yung tayo ay kapakipakinabang sa lipunan na ating kinabibilangan. 2 Kings 5:2-3. I am reading from the Contemporary English Version. One day while the Syrian troops were raiding Israel, they captured a girl and she became a servant of Naaman's wife. Sometime later, the girl said, if your husband Naaman would go to the prophet in Samaria, he would be cured of his leprosy. So God begins another round of favor for Naaman. God gives him victory with a notable bonus, an Israelite girl who prescribes cure. Nagkaroon na naman ng panibagong mga pagpapala na nakalaan para kay Naaman, kung bakit siya mahal ng Diyos, hindi pinaliwanag. Merong pagtatangi sa kanya. At this time, kanila namang sinalakay mismo ang Israel. At sa bayan ng Samaria, meron silang nahuling isang babaeng bihag, isang dalagita, na naging katulong, naging alalay nitong asawa ni Naaman. At yung mismong dalagita na yun ang nagsabi, alam niyo po, yung problema ng asawa niyo na leprosy, madali yan. May propeta po kami sa Samaria na kung siya lang ay sasangguni, magpapagamot, gagaling siya. What is important here, that this was just an ordinary maid who was captured from another country. It was so easy to ignore her and to just relegate her to becoming a household help. But we should discover people's other ablenesses. We should discover people's other abilities. We should discover people's real great talent and roles that they could play in our lives. Kung minaliit nila yung babaeng ito at hindi nila bigyan ng boses, hindi nila bigyan ng karapatang magsalita, mag-suggest, linis lang siya ng linis ng sahig o laba ng laba, hindi nila malalaman na meron palang dadaling blessing sa kanila ang dalagitang ito.
Ang tao, hindi siya pwedeng i-define ng kanyang kalagayan sa buhay, ng kanyang economic status, even ng kanyang gender, ng kanyang marital status, o ng kanyang present job description. Maraming kakayanan ng tao, karunungan na maaaring hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong lumabas o kaya ay lumiwanag at ma-appreciate ng iba, na kung tayo ay may bukas na isip, makikita natin halimbawa na yung driver ay hindi lang pala ng skill niya, ang galing pala niyang pintor. Pwede mong madiskubre na yung isang sales clerk ay napakahusay pala niyang mag-bake. You'll never know until you give people a chance and until you create an atmosphere where they could prove themselves. Apparently, in the house of Naaman, there was freedom even for the maids to speak. So the maid says, "Ma'am, yan pong inyong husband, pwedeng gumaling. May propeta kami na kilalang kilala at maaaring makatulong sa kanya." So in our real lives, in our lives today, and among the people that we move with, we should dig for God's real blessings, not the ordinary, mundane things that we just see. So anong tunay na blessing noong tagumpay ng pakikipaglaban nitong si Naaman? Hindi yung tagumpay, yung nakapag-uwi siya ng isang bihag na babaeng magtuturo sa kanya kung paano siya gagaling. Yun pala ang tunay na blessing doon. Kaya anuman ang nagiging tagumpay nyo sa buhay, itatanong nyo na sa sarili nyo, ito na ba talaga yon? O ito'y isa lamang hakbang para mapalapit ako doon sa tunay na naghihintay na blessing sa akin. Dahil itong si Naaman mabe-bless noong payo ng batang babaeng ito. 2 Kings 5:4 up to 5. When Naaman told the king what the girl had said, the king replied, "Go ahead, I will give you a letter to take to the king of Israel." Hindi naman pwede siyempre basta na lamang sumangguni itong Naaman na to doon sa propeta kasi tatawid siya ng border, may ibang hari doon, may diplomatic consequences. May formalities. Kaya nagpaalam siya sa kanyang hari, pwede ba akong sumangguni doon sa propetang ipinayo ng aking katulong sa bahay? At sabi naman ng hari, sige, dahil nga favored din siya ng king eh. Sige, padadalhan pa kita ng sulat na galing mismo sa akin at pipirmahan ko para pansinin ka nila ng gusto. Dahil napakamakapangyarihan ng ating bayan, hindi nila babaliwalain ang sulat ko. So Naaman left and took along 750 pounds of silver. Dami. 150 pounds of gold and 10 new outfits. He also carried the letter to the king of Israel. It said, "I am sending my servant Naaman to you. Would you cure him of his leprosy?" Yung pala ang nakasulat dun sa loob ng liham ng hari ng Syria para sa hari ng Israel. Ito ang aking manggagawa, ang aking lingkod, ipinadadala ko sa iyo para pagalingin mo. So another favor from God was that the king gives his blessing. And the gift inventory says, an all-important mission. Isipin nyo, napakaraming daladalang pilak at ginto at mga magagandang mga bagong kasuotan. Ganon kahalaga kay Naaman yung kanyang kalusugan. Willing na willing siyang ibayad yung napakalaking halaga doon sa propetang magpapagaling sa kanya. We see here that health and wellness is all important. May lesson agad sa atin. Spend money for health and wellness. Do not spend health for money. Marami mga young people, they spend all their health to make wealth. And then later on, they have the wealth but they are sick. So they spend all the money to get well again. Maraming mga hanap buhay at maraming mga trabaho, mga kapatid, kahit malaki ang kita, unkind to the body, unkind to health. I-consider din natin yon. Hindi ka lang kita ng pera kung ito naman ay nakakasira sa iyong kalusugan. Hindi ka sobrang nagpupuyat, hindi ka sobrang nagpapagod na walang kapahipahinga kahit malaki ang tubo, kung ito naman ay nagbibigay ng pangmatagalang atraso sa iyong katawan. Dahil pagdating naman ng panahon, wala ka ng kalusugan, uubusin mo ngayon ang pera mo, kahahanap ng kagamutan. Mabuti, hanggang maaga, inaalagaan natin ang ating katawan at binabalanse yung pagkagustuhan natin sa kita at yung pag-iingat sa ating kalusugan. 2 Kings 5:7. When the king of Israel read the letter, he tore his clothes in fear and shouted, "That Syrian king believes I can cure this man of leprosy."
Does he think I'm God with power over life and death? He must be trying to pick a fight with me. Nabahala yung hari. Kasi sabi ba naman ng kapwa-hari niya na may sulat, pagalingin mo itong aking alipin na may dala-dala sa'yo ng sulat. Sa ano akala niya sa akin, Diyos? Pinapagaling niya itong pasyenteng ito? O baka naghahanap lang yan ng away? Kasi alam niya, hindi ko mapapagaling, magkakaroon siya dahilan para ako awayin. At pag inaway na niya ako, baka manalo pa siya, matalo tayong lahat dahil dito sa may ketong na to. Obviously, something was lost in translation. Either Naaman misunderstood the girl, na akala niya yung hari ng Israel ang magpapagaling, or the king misunderstood Naaman and so wrote a letter to the king of Israel thinking it was the king of Israel who would cure, or the Israelite king misread the letter. Na ang tinutukoy lang naman ng hari ng Syria pagalingin mo, ibig sabihin, pagalingin ang iyong bayan, ang iyong mga tauhan, ang isa sa iyong mga kababayan dyan, dahil yung hari representative ng buong bayan niya. In any case, we see the importance of getting your facts correctly. Sa pang-araw-araw na buhay natin agad, may lesson. Akala ko itong sabi mo akala ko yun ang narinig ko. Nagkakagulo ang ating mga pamilya, mga trabahador natin, sa gulo ng mga usapan dahil hindi malinaw. Magbibigay ka ng instruction, hindi malinaw. Magdodrawing ng mapa, hindi malinaw. Nakakawala-wala yung sumunod. Nasa isang kanto, nandun na yung destination mo, yung pala mga 5 kilometro yung pagitan. Hindi mo lang sabihin 5 kilometers pa bago dumating yung X. Kaya pag may 3 kotseng nagbiyahe, siguradong may mawawala dong 2. Sisihan ng sisihan, ang haba-haba. Kahit kumisa sa pagbabasa ng Biblia, ganyan hindi naman yun nasabi, akala mo lang Namamatay ka sa pagsunod, tiis ka ng tiis, hirap ka ng hirap, hindi naman pala yun yung pinapagawa sa'yo. Akala mo tuwang-tuwa sa'yo yung Diyos, yun naman pala merong misreading. Kaya mahalaga ang tao talagang nagbabasag mabuti, nakikinig na mabuti para maunawaan kung ano yung instruction. Now, the Israelite king gets needlessly worried, and like many of us, his fear was needless. Hindi naman niya kinailangan na takot kung naintindihan lang niya. Tulad din sa atin sa buhay, marami tayong kinakatakutan kasi hindi natin naintindihan. Hindi natin naintindihan the way things work. That's why we're always afraid. 2 Kings 5:8. As soon as Elisha, the prophet, heard what had happened, he sent the Israelite king this message. Why are you so afraid? Send the man to me, so that he will know there is a prophet in Israel. Alam niyo naman yung mga bansa noon, tulad ngayon, pero higit noon, sobrang mga ethnocentric. Yung labanan ng mga kami ang magaling, kayo hindi, ang bayan namin ang mahusay, ang bayan nyo hindi. So nakarating kay Elisha na nagligalig ang hari dahil sa dumating na sulat. Nagpadala naman agad ang message ang Elisha, bakit ka natatakot? Pupuntahin mo sa akin. Pagagalingin natin at nang malaman nilang lahat na merong propeta sa Israel, na merong lingkod ng Diyos dito, na meron ditong taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos na kayang daluyan ng himala. So fear could be unnecessary. Even the king was haunted by a needless fear. Information and knowledge could prevent much needless fear and worry. Mahalaga, dumadagdag ang ating kaalaman. Bukas ang ating isip. Hindi may nagpapaliwanag, ayoko nang pakinggan, mahirap intindihin yan. Ayoko na mag-aral, ayoko na madagdagan ang alam ko. Kasi siyempre, mas mangmang ang tao, mas maraming kinakatakutan. At mas delikado naman kung at is siya kasi nga dahil sa kamangmangan. Kasi hindi naman niya alam na may panganib naman pala. Yung pag-aaral, yung stretching our intellectual muscles, pagdadagdag ng karunungan, tungkulin natin yan sa ating sarili at sa Diyos. Binigyan tayo ng utak para payamanin at alagaan at patalinuhin. Dapat nadadagdagan ng katalinuhan yan araw-araw at hindi siya natutulog na parang sebo. Kailangan active ang brain ng tao. 2 Kings 5:9-10. Naaman left with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent someone outside to say to him, "Go, wash 7 times in the Jordan River, then you'll be completely cured." So nalaman na ngayon itong si Naaman yung pasabi ng propeta
At siya ay umalis sa palasyo ng hari at pumunta siya doon sa kinilalagyan ng propeta, isang simpleng bahay. At nung siya ay dumating, ang dami niyang kasama mga kabayuhan, mga karwahe, ang dami niyang dalang mga alipin, mga bantay, mga sundalo, mga bodyguards, at ang daming kayamanan na dala-dala. But he was surprised because of a non-event reception that awaited him and his otherwise impressive retinue and cargo. Inaasahan niya dahil siya ay isang kinikilala sa kanilang bansa. Dala pa niya ang sulat ng hari niya sa hari nitong host country na Israel. Ang dami pa niyang mga kasamang mga attendants at alalay at ang dami niyang dalang kayamanan. Inaakala niya magkakagulo yung barangay nitong propeta sa pagdating niya at siya sasalubungin siguro ng banda ng musiko, tutugtugan at malaking ritual ang mangyayari. But what happened? A third-rate servant conveyed an uneventful protocol. Ginoong propeta, nandito na po ang pasyente. Ang dami pong kasama. O lumabas ka doon, sabihin mo, maglublob siya sa ilog ng 7 beses at umuwi na siya, gagaling siya. Matutuwa ba kayo kung kayong VIP, ganun yung treatment? 2 Kings 5:11. But Naaman stormed off, grumbling, "Why couldn't he come out and talk to me? I thought for sure he would stand in front of me and pray to the Lord his God, then wave his hand over my skin and cure me." So nagalit, minasama nitong si Naaman yung hindi paglabas ng propeta sa niya. Bakit hindi niya ako hinarap? Di ba niya alam na VIP ako? Marami ko dalang pera. Pinalabas lang niya katulong. Tapos wala pang kakwenta-kwenta yung payo. Ba't hindi niya ako ipinanalangin sa harap ng lahat? At ikinaway-kaway ang kanyang kamay. At pagkatapos gagaling na akong biglaan. So itong pasyente, meron na pala siyang nakatanim sa utak niya ng paraan kung paano siya papagalingin. Hindi naman siya itong gagamot. Naaman's expectations were unmet. He expected a VIP treatment, a ceremonious ritual, an instant and a magical cure. Like many churchgoers now, they think they should deserve VIP treatment. Lalo't mayaman. May magandang kotse, magandang damit, may mga kasama mga yaya, ina-expect pagdating ipepedicure ng pastor. Sister Donya, sit here, halika dito, ganyan-ganyan. Marami mga expectation ng mga tao. They expect na magdodonate ako dito, nasa na yung dodonate ko, bakit ang tagal? Yung kandaming dalang kayamanan. No? Huwag natin kakalimutan, we go to church because we need the Lord and we need the blessing and we need the blessing that only through the church happens. If you are bringing some wealth, some donation, fine, but don't expect VIP treatment. Everybody's VIP anyway. Lahat ng tao, kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Sinisikap nating igalang ang lahat ng tao, but never expect VIP treatment. Dahil hindi yun ang kalooban ng Panginoon para sa mga tao. Sinabi sa New Testament, pag may dumating ng magara ang bihis, huwag niyang ikandara pa. Di rin naman kayo bibigyan yan Diba? Maganda lang ang damit, kanya lang yun. Don't be too impressed. Pero hindi naman natin dapat baliwalain. Bakit ganun ang ginawa ng propeta, hindi niya hinarap? Di ba ginagamot ng propeta yung pasyente? So yung hindi niya pagharap, part of the treatment. Kasama yon sa panggagamot. So by now, nagkakaroon na tayo ng clue kung anong tunay na sakit nitong si Naaman. The prophet would not give him an ego massage because it was not the cure he needed. Our expectations from prophets, from religious leaders, from the church, from the brethren could also be frustrated. Sometimes, because the workers are really not very good. It can happen. Kahit na gano'n ang laki ng intention ng isang administration na to be kind, to be accommodating, to be professional, the people who are tasked to do it are not always up to the expectation. Kuminsan ay mayroong mga kaabalahan, kuminsan may kapabayaan din, pero yung behavior, huwag tutularan itong si Naaman. Nagdabog. Biglang bumaligtad, lumayas, iniwan niya yung lugar. Ayoko ng kanyang klaseng treatment, pinaghihintay ako. You know, people go to church, people join the church with set expectations also.
biglang susulpot at gusto magpa-counsel nang walang appointment. They expect that you drop everything because they arrived. Their majesties arrived at the door. Yung mga ganong klase mga expectation. Siyempre, ang lahat naman tao may demands. But the more demands we have and everybody else has a demand, we should learn to fall in line. We should learn to put order into the scheme of things, and we should be able to appropriate commensurate attention depending on the gravity of the need. So hindi naman lahat pwedeng i-prioritize at hindi lahat pwedeng personal attention ng prophet ang ibibigay. So mahalaga, lumalagay sa lugar. Sa isang ganyang sitwasyon, lalo't pumupunta ka sa man of God, ganun ang binigay sa yung treatment, isipin mo muna, baka naman ipinag-pray ako noon, spirit-led ang ginagawa niya. Kasi ang tunay na sakit itong si Naaman, mataas ang pride. Naging proud siya sa kanyang mga accomplishments. Kaya kasama sa panggagamot sa kanya ng propeta na siya ay turuan ng humility. Kung siya ba naman ay hinarap agad ng propeta, pinaghain ng pagkain at minasahe, at kung ano-anong ginawa sa kanya, yung pride niya hindi mawawala, lalong lalago. Yun nga ang pinagmumula ng sakit niya. Kaya kailangang bunutin yun dahil sa kanyang pagpakumbaba, malalagay yung espiritu niya sa tamang lugar, susunod lang yung katawan. Kasi ang katawan, sumusunod lang naman niya sa espiritu. Subukan yung magalit, tataas ang presyon nyo, di ba? Sumusunod pati blood pressure sa inyong emotion. Subukan yung matakot, magpapalpitate na inyong heart. Sumusunod lang yung heart sa nararamdaman ng inyong espiritu. It all begins with the spirit. That's why many wholeness kind of treatments will begin with the soul, will begin with the attitude. So yun ang binigay ng propeta sa kanya. Hindi siya inisnab. Tinuturuan lang siyang magpakumbaba. Kasi maaaring yun ang nakalimutan na niyang gawin dahil sa taas ng kalagayan niya sa lipunan. At saka, ang kaharap mo is the man of God. Kahit ka pa general, kahit ka pa hari, prophets went to the palace to scold the king when they have a message for the king. So hindi natin kinakalimutan yung scheme of things, yung mga tunay na dapat kalagyan ng mga dapat lumugar. 2 Kings 5:12. What about the Abana River or the Pharpar River? Those rivers in Damascus are just as good as any river in Israel. I could have washed in them and been cured. Sabi niya, maglublob daw ako ng 7 beses doon sa Jordan River. River ba yan? Sapa lang yan Ang totoo naman, kung nakita nyo na yung river na ito, kung ikukumpara kahit sa mga ilog ng Pilipinas, napakaliit na sapa lang. Subukan mo lumusong, aahon yung putik sa ibabaw kasi ang putik-putik pa, hindi pa mabuhangin. It's not really a great river, except that it was the only river in Israel. And this time, it was the river prescribed by the prophet na magpapagaling kung lulublob doon itong pasyente. Sabi niya, wala bang mga ilog sa bayan ko? Mas maganda pa yung Abana River or yung Pharpar. Doon na lang sana ako naglublob. Dito pa ako dumayo para yun lang pala ang ipapagawa sa akin. So here, what does show? Ethnocentrism, pride, arrogance, entitlement, all revealed by Naaman's behavior and complaints. Dahil na-offend siya at hindi siya hinarap, nilait pa niya ang ilog ng Israel at pinagmalaki niya yung sarili niyang ilog sa kanyang bayan. Pero ang tanong, napapagaling ba siya ng ilog na yon kahit ipinagmamalaki niya? So, mga lessons sa buhay niya, do not go to your Samaria, then compare the river there with those in your native Damascus. Whatever that Samaria or Damascus are in your own life. Huwag kang magpapakasal sa isang lalaki, tapos sa pakasalan mo na, compare ka ng compare doon sa mga lalaking hindi mo naman pinakasalan. It's pointless. Huwag mo nang lagi ikumpara yung pamilya mo sa ibang pamilya at magiging unhappy ka lang kasi yun ang pamilya mo. Do not decide to attend a fellowship or a church and then keep comparing it with the church you left before or the church you never attended in your life. Compare ka ng compare, nandun ka naman. So nandun ka, appreciate it. Get what you can get, give what you can give, and get on with life. So, your reality should never be compared with your fantasy. Magkaiba yun. Katulad ng ginagawa nitong si Naaman, kinocompare niya yung akala niyang dapat at yung nagaganap. Hindi niya tuloy na-appreciate.
2 Kings 5:13, his servants went over to him and said, "Sir, if the prophet had told you to do something difficult, you would have done it. So why don't you do what he said? Go wash and be cured." Kahit pa nga may ganitong attitude itong si Naaman, ang mapupuri mo naman sa kanya, pwede magsalita sa kanya mga tauhan. Hindi nasisimi. So ibig sabihin, talagang may katangian siya, kaya siya mahal ng Diyos. Pwede naman pagsalitaan. Pabugso-bugso lang ang damdamin, pero nag-iisip naman, tulad ng marami. Alam niyo yung mga biglang nagagalit, yung magagalitin sa buhay, biglang nag-aalsa ng boses, nagagalit, yun din ang madaling magpatawad. Yun din ang madaling humupa ang galit. Hindi yung walang kakibu-kibu, pero yung pala nabubuo na yung sama ng loob, nakangiti pa pero nagagalit. Yun ang tagal na kim-kim pa ang sama ng loob. So nagalit nga siya bigla, pero napagsabihan naman. At sabi sa mga tauhan niya, "Sir, sa kalagayan nyo na yan, na kiniketong kayo, sigurado kung mahirap ang ipinagawa sa inyo, gagawin nyo rin para gumaling kayo. Anong problema na sundin nyo yung propeta na maglublob kayo sa ilog? Nadadalian kayo, nai-injure ang pride nyo, yun lang pala. O kasi hindi kayo hinarap. Ano bang problema? Di ba nagpunta tayo dito para magpagaling? Ba't di kayo sumunod?" So here, truth and balance came from the servants. We should celebrate the wisdom from servants. Kaya kung meron kayong katulong, meron kayong assistant, meron kayong kasamahan, may empleyado kayo, you think you're above them, think again. May mga strength, may mga lakas, may mga galing yan na hindi nyo alam. Isang karaniwang labandera, pag nakipag-usap ka dyan, marunong palang manghuli ng sawa. Di ba? Kaya nyo manghuli ng sawa? No, so, meron siyang kagalingan. Kausapin mo yung isang karaniwang magbobote, tindero dyan, magaling pala siyang mag-weave ng banig. Ang tao may mga alam. Hindi natin sila pwedeng ikulong doon sa kanilang present job description. Hindi mo pwedeng ikulong kung sa sitwasyon na na-meet mo siya isang nasa hamak na kalagayan, ibig sabihin hamak nga siya. Sandali lang yon, ngayon lang yon. Pero meron siyang mga alam na hindi mo alam. Kaya marunong na tao, nagbubukas ng isip, at sabi nga ng Desiderata, listen to others, even the dull and ignorant, they too have their story. At ang talagang marunong na tao, bukas ang isip, nakikinig, maski kanino. Because you'll never know kung saan padadaanin ng Diyos ang blessing at karunungan. Di mo alam. Kung minsan nga, hayop pa yung nagsasalita. Alam niyo naman, may nagsalita pang hayop dahil sabi niya sa kanyang amo, "Ano ba? Bakit mo ko hinahampas? Kung nagpatuloy nga akong lumakad na ibiyahe ka, napatay ka na dapat na anghel. Pasalamat ka nga, umupo ako dito." Through the voice of an animal. Huwag nating mamaliitin ang kahit sino. Kahit ka pa very educated, yung kapwa mo na never went to your school, never took up your course, has definitely learned something else while you were learning what you were learning. Meron din siyang natututunan. Bawat isa merong maigaambag sa pagyaman ng ating pagkatao kung ating pakikinggan. So listen to servants. Kita nyo, when he listened to the maid, he was able to go to Samaria. Now that he in Samaria, ayaw niya makinig sa prophet. Pero ngayon, makikinig ba siya sa kanyang mga katulong na naman nakasama? 2 Kings 5:14, Naaman walked down to the Jordan, lumusong sa ilog. He waded out into the water and stooped down in it 7 times, just as Elisha had told him. Right away, he was cured, and his skin disease became as smooth as a child's. So, nakinig siya, lumusong sa ilog, at sabi siguro ng mga katulong, 1, lubog siya, 1, 2, lubog siya. Nagpaka-humble. Hindi naman kasi madali sa isang great man na lumusong sa isang ilog na hindi naman talaga kagandahan, at bibilangin mo pa kung ilang beses ka lumubog. It's an act in humility. It was an exercise in humility actually. Pag tinignan nyo yung humor that is happening. So, cure as prescribed worked. Not in the impatient patient's terms, but in the terms of the apostle or the prophet himself. Here you see that obedience and humility could heal many emotional and spiritual diseases. This is the heart of the matter.
Marami tayong dinaramdam, marami tayong mga sakit dahil mayabang tayo, dahil meron tayong mga kataasan ng pride, dahil sa mga sakit ng puso at damdamin natin na nararanasan, nagdurusa rin ang ating katawan. So ang nilutas ng propeta, the issue of pride. Follow the advice, a very humble river, a very humble activity, healed him. Pride could cause much illness. Kaya sa mga taong laging may kagalit, kalaban, nai-stress ka, ang dami mo rin nagiging ibang sakit. Minsan nga hindi matukoy ng medisina kung anong sakit mo eh. Kasi pala spiritual. Yung may kim-kim kang sama ng loob, may puot ka, galit sa kapwa, may hinanakit, merong bitterness, it translates into physical disease. Sabi nga nila, mind over matter, as above so below. So kung ano yung nagaganap sa taas, sa spiritual level, magaganap sa baba, sa earthly level. And even the New Testament tells us, our battle is not against flesh and blood, but against spiritualities, against spirits, against powers in the air. Kaya ang tunay na whole healing, kasama ang emosyon, kasama ang espiritu. Kaya nga yung pasyenteng maraming dalaw at masaya, mas mabilis gumaling. Huwag mo lang munang ipapakita ang hospital bill, lalala uli. No? Kasi kung nakita talaga yung bill, tataas na naman ang presyon niya. So apektado na naman yung sa kanya, bubuka na naman yung sugat at dudugo pa. Sa laki ng babayaran. Kaya marami tayong mga dinaramdam na we are very blessed because of our very extended family system and we have many friends that support us. Kaya sa kabila ng mga hirap at mga hampas ng buhay sa ating bayan, we survive and remain happy in general because our emotion is being nursed by many people. Blessing yun, yung marami tayong kasama, nagpapayo, at kung ay pinapayo sa iyo kung minsan, labag sa yung pride, sundin mo dahil maraming gumagaling pag ang tao nagbababa ng kanyang pride. So gumaling. Instantly gumaling siya. Kaya naman, yung kutis daw niya ay naging parang kutis ang sanggol. Yung pride siguro, malakas ding magpapangit ng balat. No? Yung yabang, yung mga marami kang kagalit, yung stress, kitang-kita mo sa balat. No? Kitang-kita mo sa pagmumukha ng tao kung marami siyang kaaway. Hindi kayang takpan yun ng make-up. So mahalaga talaga na your heart is in the right place. 2 Kings 5:15. Naaman and his officials went back to Elisha. Naaman stood in front of him and announced, "Now I know that the God of Israel is the only God in the whole world. Sir, would you please accept a gift from me?" The understatement of the century. Sabi niya, walang ko, mayroong Diyos talaga at ang Diyos sa Israel ang siyang tunay. At sabi niya, Ginoo, marapatin niyo po bang tanggapin ang munti kong regalo sa inyo? Yung mga hindi mahila-hila ng mga kariton ng mga silver and gold niya. So Naaman returned to the prophet to acknowledge God and to offer gifts. It was gratitude. It was very proper. It was the most proper exchange. It was a very proper balancing act. You receive a blessing, you give a gift. But this time, the prophet is the one that becomes mysterious. 2 Kings 5:16, "I am servant of the living Lord." Elisha answered, "And I swear that I will not take anything from you." Naaman kept begging, but Elisha kept refusing. Sabi niya, alam mo, lingkod ako ng Diyos, so hindi ko tatanggapin yung mga dala mo. Hindi ako tatanggap na anuman. Sige na po, please. Nagmakaawa, tanggi naman ang tanggi itong propeta, magmamakaawa ulit yung si Naaman, at ganoon na naganap ng matagal. Elisha's receipt of such gifts could negatively affect Naaman. He could be proud again, and he could be sick again. So the prophet refused. Pag tinanggap ko yung binibigay mo, usually naman tinatanggap ng mga prophet yung binibigay sa kanila dahil yun naman ang ikinakabuhay nila. Wala naman sila ibang trade, wala sila ibang hanap buhay kundi mag-prophesy. So yung mga taong kanilang pinaglilingkuran naman, nagdadala ng mga regalo, ng mga pagkain, kung ano-ano, dahil ganun talaga ang buhay. Diba?
Pero this time, hindi niya tinanggap yung dala ni Naaman. Dahil nga naman, baka naman kung tanggapin niya, manaig na naman yung yabang nitong Naaman na to. Sabihin, oh, gano'n lang pala, pwede naman palang bigyan niya, pera-pera lang din, kahit propeta, pwedeng bigyan. Tinanggap din. So, itatrato ngayon yung propeta na tulad din ng lahat ng mga pinapasweldohan niya at inaabot-abutan, mawawala yung kanyang pitagan. So, hindi na lang tinanggap ng propeta. Kung yung propeta naman ay hindi nagdududa na mangyayari yon, like nakakatiyak siyang hindi naman yayabang ito kahit tanggapan, malamang tatanggapan niya. Gano'n naman talaga yung nangyayari nun. But this time, it was a special case. Ang pagtangging ginawa ng prophet was for the sake of the patient, so that the patient would not have any reason to be proud again. So it was sacrificial refusal. Dahil sino ba naman ang may ayaw nun? Pero minabuti niyang wag na lang tanggapin sa ikabubuti nung nagbibigay na manatili siyang makumbaba. Now the prophet could have refused such gifts because he had no need for them. That's one possibility. But it's unlikely. Sino ba naman ang walang pangangailangan sa buhay? No? But he tries not to need them so that he would not spoil the blessing that the patient received. Pwede rin that he was giving Naaman a continuing cure or therapy in humility. So huwag mong tagapin. Or he did not want to be beholden to the rich and the powerful patient. Para manatili na lang yung dignity ko, sa'yo na lang yung sa'yo, tanggapin mo na lang yung blessing. Probably that was to keep his prophetic office independent and free. Alam nyo, yung may mga prophetic offices, may mga healing ministries, mga spiritual ministries, namimili rin kung sinong tatanggapan at hindi. Pinipili mo kung sinong binibigyan, pero mas pinipili mo kung sinong tatanggapan kasi yung dignity, yung dangal ng iyong ministry, maaaring makaladkad kung tanggap ka na lang ng tanggap, kung kani-kanino na lang. Kaya yung self-respecting men and women of God choose who to receive from and what to receive. Now, if you can make the prophet or the man of God at ease with you, not threatened by the possibility of you becoming proud or subverting his prophetic office, maybe you can encourage the person to accept it. But this time, the prophet said no. Maybe he did not want price tags to be attached on healing and prophetic ministries. Kasi baka pag uwi niya, wow, gumaling ka pala, magkano na ibigay mo? So pag sinabi niya yung presyo, parang meron na ngayong halaga yung naging treatment, priceless yon. So hindi nilagyan ng presyo. Or, hindi naman sinabi sa Bible, pero may possibility din na may kanya ring pride itong prophet. Siyempre, kahit naman prophet, hindi naman perfect, hindi siya Diyos. Maring siya man, may issues. Ayaw niyang tumanggap dahil ayaw niya rin na maging humble sa pagtanggap. It is a possibility. Although remote, kasi nga, grabe ang power na dumadaloy sa kanya, it means that overall, God was very pleased with his behavior and with his lifestyle. Elisha here very heroically displayed this interest and detachment or restraint that many present-day prophets or healers or religious leaders could learn. Mahirap magpigil sa sarili na tanggapin ang isang katerbang kayamanan na ganyan at merong lesson na itinuturo sa atin ang propeta. Hindi lahat ng iniaalok tinatanggap. Lalong-lalo ko ito ay makakaapekto dun sa ugali nung nagbibigay. May mga taong habang tinatanggapan mo, payabang ng payabang at nagiging dominante. So mabuti pa, wag ba nalang tanggapan para sa kanyang kapakanan at para rin sa iyo. So here's the disappointment sometimes, no? Of many rich people. Ang tingin nila sa mga religious leaders ay mukhang pera. Maraming mayaman, ganyan lang ang tingin nila sa mga religious leaders. Maraming politiko, mga kapatid, ganyan lang ang tunay nilang pagtingin sa religious leaders. Pera-pera lang yan. Bibigyan ko lang yan ng malaki, boto na sila lahat sa akin. Yun ang image. Siyempre, pupunta sa iyo, nangangayo pa kasi kailangan yung boto mo o endorsement. Pero pag sila-sila lang nag-uusap, magkano binigay mo kay Reverend ganon? O di ganito yung ibinigay ko, ayun, yun lang ang halaga nun. O iboboto na niya tayo, i-endorse na niya tayo. Pero kahit gaano kalaki yung ibinigay sa'yo, pag may price tag yun, mura ka na rin. Kaya nang inaalagaan, syempre, ng mga very self-respecting religious leaders that they don't get too closely associated with any political person or movement.
Because whether you accept or not, people will think you're accepting something. Inaalagaan mo yon yung dignidad ng iyong ministry na ibinigay sa'yo ng Diyos. At hindi mo ibinebenta yung mga followers mo ng tigaganyang halaga pagkatapos nagdo-donate. Dodonate ka ng magandang lote, dodonate ka ng ganong kotse, dodonate ka ng ganon. Pero ano na nangyari? You have cheapened the ministry. So this prophet teaches religious leaders something. Restraint. Huwag tanggap ng tanggap. Pinipili. Spirit-led pa rin ang pagtanggap. Kung dodominahin ka naman, kakaya-kayanin ka, huwag mo nalang tanggapin. Spiritual beneficiaries could encourage so-called prophets to receive such gifts by not attaching strings to them. Kung minsan sa church may magdodonate, pero mamaya nakikialam na kung ano yung agenda ng church, kung ano yung ituturo, kung ano yung doktrina. Huwag na lang, kanya na lang yung donation niya. People could be encouraged, churches could be encouraged to receive such gifts when and by staying in a proper spiritual place. Nagbibigay ka naman dahil nakatanggap ka na. Na-bless ka na, so you give a blessing back. Don't behave like a giver because both of you are mutual recipients of the blessings that the Lord gives to one another using you and the other person. Daluyan lang kayo ng pagpapala. Sapagkat ipinanganak ka naman na walang dala, so wala ka naman talaga ibinibigay sa kapwa mo na galing sa iyo. Dumaan lang sa iyo pero galing sa Diyos. It is an attitude that must always be conscious about. 2 Kings 5:17 to 18. Finally, Naaman said, "If you won't accept a gift, then please let me take home as much soil as 2 mules can pull in a wagon. Sir, from now on, I will offer sacrifices only to the Lord. But I pray that the Lord will forgive me when I go into the temple of the god Rimmon and bow down there with the king of Syria." Kita niyo yung naging magandang effect ng hindi pagtanggap ng prophet. Sabi niya, dahil ayaw niyo po akong tanggapan, ako na lang ang hihingi pa. Kung papayagan nyo, magdadala po ako ng mga lupa na galing dito sa inyong bayan, yung hanggang kayang dalhin at buhatin ng mga dala kong hayop. Kaanin man naman lupa, gagawa po ako ng dambana pagdating ko sa aking bahay, doon ako sasamba sa Diyos ng Israel, dahil mula ngayon, sa Kanya na lang ako sasamba. So, I will offer sacrifices only to the God of Israel, and I want it that the temple that I will make, the little altar that I will make, will be made of soil from this land. So dinala niya, sabi niya, kaya lang po, ang dalangin ko, patawarin ako ng Diyos ng Israel tuwing papasok ako sa templo ng Diyos ng aming bayan at doon ay yumuko at lumuhod kasama ng hari ng Syria. Kasi ako po ang personal alalay ng hari. May katandaan na siya. Tuwing siya ay luluhod, hawak-hawak ko siya sa braso, lumuluhod din ako para maitayo ko rin siya. Sana naman po ipatawarin ako ng Diyos ng Israel kung gawin ko yan. Bagamat sa puso ko, siya na ang sinasamba ko, ang puso ko ay bulwagan na ng Panginoon ng Israel. Magdadala ako ng kaprasong lupa from Israel para symbol ng land of Israel kahit nasa ibang bayan ako across the border. At sa aking kalooban, sumasamba ako sa Kanya. Pero may trabaho po ako, may job description, meron akong duty. So here, cured and humbled by the prescription and the prophet's refusal of his gifts, he got enlightened. Naaman would now worship the God who healed him. But it was going to be a private worship because it was not the official religion of his country. And he was a public official. He received the best cure. Not the cure for his leprosy, but the cure for his spirit. Now he knows the living God. So yung kanyang sakit ngayon, naging paraan lang para makilala niya ang Diyos. At paano nagpakilala ang Diyos sa kanya? Sa pamamagitan ng payo ng isang katulong na babae at sa mga servants na lalaki na kasama doon sa lakad. Doon dumaan ang kaluwalhatian ng Diyos at dumaan din sa napakasimpleng payo nitong propeta na nung una hindi siya hinarap at simpleng paraan ng paglublob sa ilog. In other words, it was very simple. It was really an exercise in humility. And because he humbled himself, his spirit was placed in the right place, the body followed, it got healed. And now, Naaman had the problem of many people who encounter God.
Yung mga taong biglang nag-born again, mga taong biglang nakapag-Bible study, mga taong biglang nakakilala, nagkaroon ng karunungan, ang kasunod bigla, may religious issue. Paano yan? Iba ang religion ng kamag-anak ko, iba yung religion ng mga trabaho ko, iba yung religion sa aking paligid. So Naaman seeks understanding for religious accommodation that he had to do when he went back to his country. And what was that? Public attendance in their temple when he assists the king. Now he would not force his newfound faith on the people around him. He would not suddenly separate from the people that he knew and loved because he found the God of Israel. He would keep his faith personal and private because of the circumstances. Papayagan ba siya or not? 2 Kings 5:19. Go on home and don't worry about that. Elisha replied. Then Naaman left. Sabi ni Elisha, o di, kilala mo na ang Diyos ng Israel, sumasamba ka sa bahay mo, private. Ang puso mo, dambana na niya. Pero papasok ka sa templo ng Diyos niyo doon, sasamahan mo yung hari, makikiluhod-luhod ka doon dahil sinasamahan mo siya. Pinoproblema mo yon. Sabi ni Elisha, don't worry. God understands that. Umuwi ka na. Itong mahigpit na propeta, itong propetang hindi nabili ng regalo, itong propetang hindi na-impress sa taas ng ranggo ng kanyang bisita, itong propetang mahigpit, sabi, naintindihan ko, walang personalan, trabaho mo yun gawin mo, but don't forget to worship privately. Marami sa atin, mas mahigpit pa sa propeta na yan. Naku, huwag kang pupunta sa lamay ng lola mo kasi meron dong ganito at may ganon. Huwag kang sasama sa kasal ng pinsan mo kasi may ganot, may ganon. Kailangan humiwalay ka, humiwalay ka. Hindi yan ang payo. Niya, alam ng Diyos ang private life mo, alam niya ang worship mo, pero may tungkulin ka, gawin mo. Hindi naman siguro doon nagwakas yung buhay ng lahat. Dahil pwede naman na naging dahilan para maging mission field niya yung hari na hindi niya pinutol ang kanyang relasyon. Dahil patuloy siyang dumadalo doon, naging patuloy ang kanyang pakikipagmabutihan, nakakita ng mga tao na siya ay gumaling, makakapagpatotoo, patuloy siya, at hindi malayo na maraming nakarinig at kumilara rin sa Panginoon ng Israel, pero hindi sa paraan ng paghiwalay, pag-separate, yung paglibak, yung mga ginagawa ng marami. Pag nakapagbuklat ng 3 pahina ng Biblia, nagiging separatist, judgmental, self-righteous. But the prophet said, go on, huwag mong problemahin yon. Alam naman ng Diyos ang puso mo. Elijah applies spiritual maturity and religious understanding and accommodation. Yung iba ang itatawag na agad dyan, compromise. Ang totoo lang, that was a compromise. Compromise is a beautiful word. It's not ugly. It means you leave something on the table for the other man, that you don't take everything. You win some, and then you let the other person win some. It's the only way you deal with people that works. Yung mga sobra dyan na talagang wala ka compromise, wala din naman nawiwin na soul yun eh. Naiinis pa ang mga tao sa kanya. So Elijah, the strict prophet, displays tolerance that present-day religious warriors could learn. Elisha allowed the now believing Naaman to continue to perform his job, to serve his king, while worshiping privately. Marami pa nga ngayon churches, musikero ka, instrumentalist ka, singer ka. Hindi ka papayagan sa worship team kung kumakanta ka pa sa ibang lugar, kumakanta ka pa halimbawa sa isang restaurant, tumutugtog ka. Ay naku, impure, marami, hindi ka pwedeng mag-serve sa worship. Samantalang ito nga, luluhod pa dun sa Diyos-Diyosan, kasama nung hari, sabi niya, alam ng Diyos ang puso mo. Sige, tuloy mo lang yan. Trabaho mo yan hanap buhay mo. Maliban na lang yung ginagawa mong trabaho at hanap buhay, pumapatay ka talaga ng tao, nagtitinda ka ng drugs, sumisira ka ng mga buhay, ibang kwento na yon. Pwedeng sobrang kahigpitan, mas mahigpit ka pa kay Elisha. Si Elisha nga nakakatawag ng apoy mula sa langit, kaya mo ba? Diba? Nakakapagpagaling ng ganitong ketong. Kaya something we should learn from Scripture. To accommodate people, to let them be in a certain stage of spiritual growth where they can survive. Because hindi naman sila iiwan ng Diyos doon forever. Basta bigyan mo lang sila ng lugar, makakahanap yan ng lugar para mag-grow, para lumaki yung kaharian ng Diyos sa puso nila. Pero huwag mo naman agad-agad ibahin ang buong buhay nila. To the point that they are displaced, they lose their jobs. Meron pa, huwag kang tatanggap ng trabaho sa linggo kasi pang worship yan. Namamatay na nga sa gutom yung tao, ayaw pang humanap ng trabaho.
E di maglagay ka ng worship pag Miyerkules para doon siya mag-service dahil doon siya off. Ano ba naman yung kaligalan ng linggo, ng Sabado, ng Miyerkules? May ganun ba sa langit? God is timeless. Napakahigpit natin kumisan sa mga tao na kakakilala sa Diyos, sinasakal na natin sila at hindi naman talaga yun ang kalooban ng Diyos. Culture lang o arte lang natin o akala natin yun ang tama. Pero look at the Bible for examples of behavior. And here, the prophet was understanding and accommodating. Why? Even the temporary accommodation and compromise could only be a stage. It could be a transitory phase in Naaman's spiritual growth. Of course, we don't believe that he would be trapped there forever. God will find a way to get him out of that so that he would grow. But meanwhile, that was his reality. You begin from there. And you begin with what is real in people's lives, not impose expectations that are unreal and out of this world. You might have your head up in the heavens, but you must keep your feet on the ground. Who knows? The king could have been Naaman's mission field. And by not breaking relationship with the king, he would continue to have access to the king's ears. After all, it was the king's tolerance that allowed all of this to happen. Pupunta siya sa kabilang bayan, sasangguni siya sa ibang propeta, hindi propeta ng Diyos ng hari, pero pinagdalan pa siya ng sulat. Even the king was open-minded. So why should you not be open-minded? Ngayon, physically, why the specific Jordan River and the number of dips? Mga kapatid, kung ang sakit ni Naaman ay sakit lang talaga sa balat, physical, basahin natin na gano'n for once. Bakit doon sa ilog na yon at hindi sa ibang ilog? Maaring yung chemical components ng tubig ng ilog na yon yung talagang tamang-tamang pampagaling. So it was a chemical treatment. And why 7 times? It was the correct dosage. Kung gagawin yung physical yung sakit at physical yung treatment. Ngayon, kung spiritually, why the murky and eventful Jordan River and the many dips, as we have been saying, for humbling effect. In both cases, if it was physical or spiritual, the treatment worked. The person got healed. Pride, arrogance, overconfidence could come with Naaman's position and success. Sabi nga, as above, so below. So yung nangyayari sa baba, merong pinagmulan sa taas. Labas, loob. Yung nangyayari sa labas, nangyayari sa loob. So merong sakit ang katawan kasi may sakit ang espiritu. Physical disease could only be a manifestation of spiritual illness. Kumisan yung mga sobrang grabing hindi mapagkatulog, depression, no? Yung mga ganyang uri ng mga kainipan, takot, panic attacks, meron yan na spiritual dimension, may emotional dimension. Maari yung tao merong malalalim na mga fears na hindi nabubunot over time, ngayon lumulutang uli. Maaring mga naabuso ng childhood, maaring natakot ng kung sino ng grabe, nadala, nasaktan, nando pa yung sugat, bumabalik, pabalik-balik. Ang treatment doon syempre, spiritual, emotional. Hindi lahat ng kaso clinical, pero meron namang clinical and spiritual at the same time. Kaya yung mga iba, Pastor, gusto ko po magpa-counsel. Ganito, magpa-counsel kayo kay Pastor Gami, gusto ko po kayo. Si Pastor Gami, clinically trained, ako hindi. Kaya ipinapayo ko sa iyo dahil doon ka gagaling, huwag mo ipagpilitan ang gusto mo. Diba? Kung gusto mo, halika, tuturuan kita ng recipe ng paggawa ng crispy pata. Pero kung ikaw ay nakakakita ng mga kung ano-ano, nakakarinig ng mga tinig at kung ano-ano mga fear mo, linya yan ni Pastor Gami, doon ka pumunta, makinig ka sa payo, huwag yung gusto mong lagi ako. Dahil hindi yan ang healing para sa iyo. Kailangan marunong ka makinig sa nagpapayo. So the prophet either prescribed physical or spiritual cure or both. Even behavioral defects could reveal spiritual and emotional poverty. Sobrang nervyoso, sobrang magagalitin, sobrang conservative, sobrang paranoid, may mga pinagmumulan niya na spiritual reasons. Kaya mahalaga, you go to the prophet because the prophet can give you what? Advice. And who showed the door to the prophet? The way to the prophet? The maid, the servants. So yung mamaliitin ang payo ng mga taong sa palagay nyo ay hindi ganun kalakihan sa lipunan. Naaman's leprosy brought the greatest blessing to him because he was led to meet, to know, and to worship God. Mga kapatid, there is a Naaman in each one of us.
Lahat naman tayo may kani-kanyang leprosy. May kani-kanya tayong sakit ng katawan, sakit ng espiritu, sakit ng emosyon. Pero huwag kayong patalo. Be led to your humble position so that you would go to your Jordan and dip 7 times and then meet your God and realize that God really is real and that God helps you. A certain disease can break you, but why not allow it to make you by making you dependent on God, positioning yourself correctly so that you could receive God's blessing. The same heat that melts the wax hardens the clay. So yung isang problema ng isang tao, naglapit sa kanya sa Diyos. Yung problema rin na yun ng ibang tao, naglayo naman sa kanya sa Diyos. Bakit nyo hahayaan maglayo sa inyo? May problema kayo, nasasaktan kayo, nalulungkot kayo, meron kayong kabigatan, huwag kayong lumayo sa Diyos. Gamitin nyo yun para lalong lumapit. At pag nangyari yon, naging blessing yung inyong naging hirap, imbes na maging daan para lalo pa kayong mabulid at lalo kayong malagay sa mas malalim na hirap. So what could be your leprosy? Ano bang iniinda nyo sa buhay? May sakit kayo? Makipagniig kayo sa Diyos, lumapit kayo sa Kanya, ibigay man niya o hindi ang kagalingan, yun lang lumalapit kayo, nananalangin, nakikipagniig sa Kanya, blessing na yon. Kasi may sakit kayo, pwede rin naman kayo magdabog, pwede kayo magreklamo, pwede kayong magalit sa pati nag-aalaga sa inyo, awayin nyo dahil mainit ang ulo nyo. Pero anong ganda ang idadala sa inyo noon? Anong ikabubuti nyo sa ganon? Wala kayong kapera-pera, so mag-aaway kayong mag-asawa. Magkakapera ba kayo sa pag-aaway? So wala kayong kapera-pera, lalo kayong magmahalan dahil yun ang alang ang kayamanan nyo. The same problem can make you better or it can make you bitter. You choose. Kung ano naman ang kalagayan natin, God could turn every disadvantage to an advantage. And whether or not you get it your way, katulad nitong si Naaman, gusto niya ganung paraan, pero hindi naman yung binigay sa kanya, natuto siyang sumunod, gumaling siya. Ngayon, hindi man gumaling ang sakit ng katawan mo, pero kung gumaling naman yung iyong emosyon. Halimbawa, yung paa mong naputol, hindi na tumubo ulit dahil putol na no? Pero yung emosyon naman natutunan mong tanggapin yun, natutunan mong sumaya kahit naputol yung paa mo, natutunan mong maging mabunga, didaig mo pa yung nagkapaa. Kasi hindi naman lahat ng taong dalawa yung paa, mabunga at masaya. So maaring ibigay sa iyo physically, maaring hindi, but definitely you will always gain spiritually if you will really just obey God and believe in God. So what could be our leprosy? Listen to your maid, whoever that is. Listen to your servant, whoever that is. Humble yourself for cure, for peace, for wellness. Humility could be the best medicine in our life. Because when you are humble, God is pleased. And when God is pleased, there is nothing impossible with God. Worship when blessed. Don't forget that when you are blessed, this guy was bringing his offering except hindi tinanggap. Kasi meron din siyang issue. But bring your offering. Bring your thanksgiving. Glorify God. Bring this soil to your native land and worship God privately, especially when you cannot worship God publicly. And remember, the prophet understood. The prophet accommodated the difficulty that Naaman was in. We should extend the same understanding to other people and not always judge them when they accommodate a job, work, or people in their lives. Iba-iba tayo ng degree at level ng maturity. You do not expect full maturity from people. Lalo't kakasimula pa lang nila. Give them space. Give them time to grow. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Way to Wellness. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.